Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this committee hearing? Yes, Your Honor. The answer is in the affirmative, Mr. Chair. Thank you. Maraming salamat po. Bakit hindi kayo sumipot last hearing? Meron po kaming prepared statement. Pwede po ba namin basahin? Meron po kaming prepared na statement regarding that. Pwede po namin basahin, Your Honor. Pantay lang tingin namin. Okay, gender sensitive here. Okay. Thank you po, Your Honor. Membro ng LGBT. Po, Your Honor. Okay, Jojo Nones and Richard Cruz. Are you represented by any lawyer? Mr. Chair, I would like to request the COMSEC to administer the oath. Okay, Comsec, mag-administer tayo ng ano. Okay, pwede po kayong tumayo. Sir Richard and Sir Jojo, tatayo lang po. Yeah, can you kindly raise your right hands? Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this committee hearing? Yes, Your Honor. The answer is in the affirmative, Mr. Chair. Thank you. Maraming salamat po. Senator, nakapag-administer na po sila. Maraming salamat, Mr. Chair. Okay. Ano trabaho niyo ngayon? Ngayon po wala po dahil naka-preventive suspension po kami, Your Honor. Okay, bukod sa GMA7, meron pa ba kayong ibang pinagtatrabuhan? Sa ngayon po, Before? No, hindi pa kayo ni-issue ng preventive suspension. GMA lang. nung, GMA lang po. Okay. Sinasabi ng GMA, independent contractors kayo. Correct. Hindi kayo sinusweldohan ng monthly. Hindi po. Ano? Hanggang may kontrata. Hanggat may kontrata, may sweldo. Ibig sabihin per project. Yes. So pag meron kayong isang teleserye na 6 na buwan tatagal, 6 na buwan lang sweldo niya. Am I correct? Bag sa director po. As a Bag director. director ka ba ano? Po, Ikaw, Your Honor. Richard, Consultant, scriptwriter, creative consultant. scriptwriter ka. Ikaw, Jojo, ang director. Apo. So ano yung mga dinidirect mo ng mga projects sa GMA? Meron po akong, bago po ang lahat nangyari to, meron po ako, bagong director lang po ako na pinag-direct ng network. Dati po, consultant din po ako, drama consultant. Tapos nalipat po ako sa posisyon na director. So, So- nagdidirect po ako ng teleserye na panghapon. Gaano na kayo katagal nagtatrabaho sa GMA? 24 years po. Doon sa 24 years na yun, hindi kayo nagtrabaho sa halimbawa sa ABS-CBN, sa TV5. Nag-ABS-CBN po ako from 1996 to 2000. Then 2000 to 2024 po sa GMA. Nag-stick ka na sa GMA? Yes po. What about you, Direk? Nakapag-work din po ako sa ABS mga early 2000s. Tapos nag-ABC5 po ako, tapos TV5, tapos nakapag-MZ din po. Okay, during the night event ng GMA, Nag-attend po kami ng GMA gala, Your Honor. that was GMA sponsored. Yes po, Your Honor. Kayo ba ay naimbitahan dito? Yes po, Your Honor. Meron po kaming formal invitation. Anong oras natapos yung event? Around midnight po, Your Honor. Ha? Around or close to midnight po, Your Honor. Close to midnight. Apo. Nung mga nakalipas na event ng GMA, kayo rin ba ay naimbitahan? Yes po, Your Honor. Nag-book din ba kayo ng hotel room? Hindi po, Your Honor. Bakit? Usually po pag GMA gala, Your Honor, fully booked po yung mga hotels doon sa area. Mahirap Kaya po nung gabing yon, saan kayo saan ba ginawa yung gala? sa Pati Marriott pronounce it, Hotel gala o po. gala? Oh. Sa Ha? Marriott Hotel po, Marriott. Your Where Honor. were you billeted? In Belmont Hotel po, Your Honor. So, Magkalapit. lang magkalapit. po. Yes po, Pwede Your Honor. kayong lumakad. Opo, Your Honor. So, nag-book kayo ng hotel dun sa, ano yan? Sa Belmont po, Belmont. Your Honor. Opo. Yung, sa yung event? Sa Marriott po, Oh, Your Marriott. Honor. Sino nagbayad dun sa Belmont? Ako po. Hindi sponsored ng GMA. Hindi po. Di ba lahat ng mga artista, lahat ng mga konektado sa GMA, Ay. di ba, ni-sponsoran ng Hindi po, automatic hindi na yun na sagot ng GMA sabi Opo. ko. So kayo, Lahat po ng consultants, yung mga creative, nag-book kami sa Belmont. okay, diretsuin ko na kayo ha. But before I ask you direct questions, bakit hindi kayo sumipot last hearing? Meron po kaming prepared statement. Pwede po ba namin basahin? Meron po kaming prepared na statement regarding that. Pwede po namin basahin, Your Honor. Sige. I forgot to give you a chance to give your opinion. Thank you, Your Honor. Go ahead. Thank you. po. Mm-mm. To the Honorable Chairman of the Senate Committee on Public Information and Mass Media, Honorable Senator Robin Padilla, to all the senators present today, especially Senator Jinggoy Ejercito Estrada, President Pro Tempore. To all the resource persons and friends from the press, magandang tanghali po sa inyong lahat. Bago po ang lahat,
ay nais po naming humingi ng paumanhin sa hindi naming pagdalo sa nakaraang pagdinig. Inaamin po namin na natakot po kami na masubject sa media circus at premature trial. Gayun din po, natakot din po kami na baka malabag po namin ang confidentiality ng investigasyon na isinasagawa ng NBI nang nagsimula na ang mga panahong yon at nagpapatuloy pa rin sa ngayon. Nasabihan po kasi kami na bawal po na ilabas ang lahat ng mga counter allegations at ebidensya namin sa publiko dahil ayon sa NBI kahit ang aligasyon ng di umano'y biktima ay hindi pa rin nila maaring ilabas dahil subject pa ito sa validation ng kanilang ahensya. Lahat pa raw po ng hawak ng NBI hindi pa ebidensya hanggat hindi pa naipapasa sa piskalya. Subalit matapos po naming mapanood ang nakaraang pagdinig ay nakita po namin na hindi mangyayari ang aming kinakatakutan dahil sinabi at siniguro naman po ng kagalang-galang nating Chairman Senator Robin Padilla na hindi magiging korte ang Senado. Kaya humihingi rin po kami ng patawad sa kagalang-galang natin na Senador Jinggoy Estrada kung naunahan po kami ng takot, kaba at pangamba. Opo, kami po ang independent contractors ng GMA Network na tinutukoy sa mga online posts na kumalat noong mga nakaraang araw. Subalit, hindi po kami gumawa ng kahit anong sexual harassment or abuse laban kay Sandro Mulak. Sa pagkakataong ito, sa harap ng iyong lahat, mariing tinatanggi po namin ang lahat ng mapanirang akusasyon na ito laban sa amin. Kami po ay hindi executives ng GMA Network tulad ng mga lumalabas. Daliwas sa sinasabi sa online, wala po kaming kapangyarihan or impluensya sa network, lalong-lalo na sa mga artista nito. Sinabi naman po ng GMA na hindi kami regular employee ng network. Alam po namin na konting pagkakamali lamang na nagawa namin sa production ay maaring ma-terminate ang aming kontrata at mawalan kami ng trabaho. Subalit, tumagal kami sa telebisyon ng more or less 30 years. At bago ang pangyayaring ito, ay malawak ang naging kontribusyon namin sa industriya sa telebisyon sa pamamagitan na naiambag namin mga award-winning at top-rating television shows and teleseries. Sorry. Tapos na? Maganda po ang takbo ng aming karera. Sir Richard, tubig po? May tubig po kayo sa tabi po, ha? Opo. Okay. Mahaba ba yung ano? Ikaw ba Sandali lang nagsulat? po. Scriptwriter ka? Baka mahaba yan. Hindi po. Maganda po ang takbo ng aming karera. Maitatanong niyo po kami sa aming mga nakatrabaho at masasabi naman po namin na iginagalang kami at naging malinis po ang reputasyon namin sa aming mga naging employer at nakatrabaho sa loob ng 30 taon. Sa tinagal-dagal namin sa industriya, wala po kahit na isang reklamo, sexual man or anuman, ang nag-file sa amin. Kaya hindi po namin sisirain ang iniingatan naming pangalan at karera at reputasyon para makapag-abuso o harass ng isang tao. Lalo na po na alam namin na anak ng sikat na artista at maimpluwensyang pamilya. Ano ba naman po ang laban naming mga ordinaryong manggagawa lamang laban sa kanila? Hindi naman po namin itinatangging bakla kami, sa katunayan ang pagiging bakla namin ang isa sa mga dahilan kaya kami naging creative, artistic at nagkaroon ng skills na kailangan sa industriya. Buong buhay namin, ginamit namin ang pagiging bakla namin sa maayos na paraan para maitaguyod ang aming mga pamilya. Kaya napakasakit sa amin at sa aming pamilya na mabasa ang aming mga pangalan online na may caption na bakla at kung anong masasakit at mapanirang puri na bansag at descriptions. Bakla po kami, oo, pero hindi kami mga abuser. Bakla kami, oo, pero hindi kami gumagawa ng masama sa kapwa. Bakla kami, oo, at may takot po kami sa Diyos. Sa huli kami rin po ay humihiling ng hustisya, mabigyan sana ng hustisya ang malisyosong pagbibintang sa amin. Kaya po naming mapatunayan sa piskalya o korte na wala kaming kasalanan. Hintayin lang po sana natin ang proseso, ang due process. Habang hinihintay po yan, humihiling po kami sa sambayanan na wag niyo po muna kaming husgahan. Iba ko na parang mga convicted na criminals. Kay Sandro, wala kaming ginawang masama sa iyo at alam mo yan sa puso mo. Hindi pa huli ang lahat. Magsabi ng totoo sa lahat ng mga sumusuporta sa amin, lalo na ang mga nakatrabaho namin sa industriya na dahil kilala kami ay hindi naniniwala na magagawa namin ito. At sa lahat ng mga netizens na nagsasabi na ikaso muna at huwag kami i-publicity trial, maraming salamat po.
napakalaking bagay sa amin sa panahong ito ang ganyang mga mensahe. Maraming salamat din po sa komite, sa inyo, Senators Padilla at Senators Estrada, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na magsalita, at maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyo. Thank you, Maraming salamat po. Direk Jojo. Okay, basta dito sa Senado, pantay-pantay lang ang tingin namin, okay? We are gender sensitive here, okay? Thank you po, Your Honor. Membro ng LGBT. Salamat po, Your Honor. Okay, sa opening statements ninyo, you deny all allegations that has been brought against you. Yes po, Your Honor. Both of you. Would you know kung ba't nagkaroon ng ganitong kabigat na reklamo sa inyo? Bakit nagre-reklamo Sandro na yung tatay ni Sandro, bakit nagre-reklamo ng gano'n? Hindi po talaga namin alam, Your Honor. At kanina sabi ni Mr. Mulak na nag-meet kayo sa bahay ni Attorney Annette Gozon, ang Vice President ng GMA7, na nag-apologize kayo. What did you apologize for? Your Honor, ang sabi po namin kay ninyo, we're very, very sorry, pero wala po kaming ginawang masama sa anak niya. You're very sorry for what? What did you apologize? We did not apologize po. Ang context po is, sorry, pero wala po kaming ginawang masama sa anak niyo. No, why? Kung wala kayong ginawa, that was sandali clear. lang. Kung wala kayong ginawang masama, bakit ka magsasorry? Ang context po kasi, yung parang, sorry, pero wala po kaming ginawang masama sa anak niyo. Hindi, medyo nagugulan ako, medyo may pagka-weirdo. Yun po yung buong sentence namin. Sorry, Robin, Hindi, ganito lang, sorry, Robin. Ba't ako magsasorry sa'yo? Anong ginawa ko, di ba? Kasi buong sentence po siya, hindi lang po siya sorry. So, sorry po, pero wala po kaming ginawang masama sa anak niyo. Hindi nyo, pwede So- kung meron kayo dadagdag doon sa sinabi, why did he apologize? For what? No. Senator Jinggoy, ito po sinasabi ko, ay talagang umiiyak sila nung nag-sorry sila. They were crying, both of them. And they even offered to donate a certain amount to a charitable institution of my choice. Para lang ma-settle yung Is it true? Ang sagot ko po sa kanila, ako, tao lang ako, Diyos nga marunong magpatawad, kaya ko kayo patawarin, pero kailangan pagbayaran niyo yung ginawa niyo. Is it true that you were offering something sa charitable institution? Is it true? No po, Your Honor.